Hello everyone! Today is an exciting day because pupunta tayo sa Universal Studio Japan. Tara, samahan niyo ko sa isang fun and unforgettable adventure. Going to Universal Studio from Osaka, madali lang pumunta, either via train or bus. In my case, I choose by bus. Nung nagbook kasi ako ng ticket sa Klook, medyo pricey yung nakuha kong studio pass, around 4,022 pesos. Siguro dahil bare month that time, kaya medyo high yung price niya. Meron siyang another option. If you want to pay extra by bus, around 580 pesos lang naman. Yung pick-up time niya is early morning, before 7 p.m. sa Osaka, Todonbori, which is 15 minutes walk lang from my accommodation. Once na-purchase na siya via Klook, they will give you instruction and magpo-provide sila ng dalawang voucher. Yung first voucher na may QR code para makasakay ka sa bus, and yung second is yung ipepresent mo sa entrance ng Universal Studio. Super excited na talaga ako, guys. This is one of my bucket list at ngayon mapupuntahan ko na siya. And finally, nandito na tayo sa Universal Studio Japan. At dahil nga mag-isa ako, pakapala na lang ng mukha para magpa-picture sa random stranger. And hindi nga pala allowed magdala ng tripod, siguro dahil for security purpose na lang. Kaya ang dala ko na lang is selfie stick. As I enter, inopen ko yung Universal Studio Japan app para mag-book ng entry time ticket sa Nintendo World. This theme park will open from 8 a.m. till 9:30 p.m. So for me, nag-book ako ng 9 a.m. And while waiting for my time, nagpunta muna ako sa Harry Potter theme park. Ang kagandahan dito sa app na to, makikita mo yung pinaka-map ng buong theme park. So hindi ka maliligaw. Andito na yung lahat-lahat. From rides, washroom, restaurant. Then, if meron silang event, and syempre yung estimated waiting time sa each line if sasakay ka ng mga rides. Super excited talaga ako, guys, habang naglalakad ako papasok sa Universal Studio. Especially yung mga nakikita kong mga nakasuot ng different costume. And yung feeling na parang bumalik ka sa pagkabata. So, let's going to Harry Potter World. Ito talaga yung pinaka-reason kaya gusto ko magpunta sa Universal Studio para mapuntahan yung Harry Potter World. And tingnan nyo naman, guys, habang naglalakad ka pa lang, feeling mo talaga parang nasa Harry Potter ka na. What more pa pagpasok mo mismo sa loob. And guys, if na-remember nyo yung sa Harry Potter and the Chamber of the Secret, yung flying car na sinakyan nila, andito siya, guys. Finiture nila sa labas ng entrance yung flying car. And siguro naman, guys, sa house ka lang, feeling mo talaga nasa Harry Potter world ka na. So, let's go inside. Guys, ito na talaga. Papasok na tayo sa Hogsmeade Village. Oh my God, ang ganda niya talaga. And pagpasok mo pa lang, guys, ang unang bubungad sa'yo is yung Hogwarts Express. Kahit hindi siya actual ride, ang ganda niya for photos. Para ka talagang nasa platform 9 3/4. Then guys, sa loob naman ng Hogsmeade Village, sobrang daming shops. So kung familiar kayo sa Bertie Bott's Every Flavor Vince and Chocolate Frogs, mabibili siya sa Honeydukes. Meron din silang shop for Ollivanders sa mga wands, and then Sonko Joke shop for the prank items. And later, guys, itatry natin yung kanilang famous butterbeer. Maaga talaga ako nagpunta this morning kasi ito talaga yung unang-una at gustong-gusto kong puntahan kasi excited na ako kung paano nila ginawa yung Harry Potter, as in sobrang same talaga, guys. And guys, kilala niyo to, si Sirius Black, ang ninong ni Harry Potter. So andyan din siya, even yung music ang galing-galing. If ever, guys, itry nyo mag-CR. Pag nag-CR kayo, maririnig nyo talaga meron silang background music ng voice ni Moaning Myrtle. And tingnan nyo naman, guys, feeling ko talaga nasa Harry Potter world ako. Yun lang, since sobrang aga naming nagpunta dito, ay ako lang pala wala akong kasama. Yung ibang mga shops is closed pa and hindi pa rin sila nagtitinda ng butterbeer kasi it's around 7:30 or 8:30 a.m. ata nung time na nandito ako. So, excited na ako, guys. Gusto ko nang makita yung kanilang castle. Ito talaga yung part na gustong-gusto kong mapuntahan. Oh my God, guys. Tignan nyo naman. Super ganda. Feeling ko talaga nasa Hogwarts ako. Super saya ko talaga, guys. Feeling ko talaga nasa Harry Potter world ako. Sobrang galing ng mga Japanese kung paano nila ginawa ito. Wala talaga ako masabi. And syempre, guys, gusto kong sumakay sa kanilang rides. Meron lang naman silang dalawang rides. Yung Fly to Hippogriff and also yung Hogwarts Castle and Forbidden Journey ride. Yun lang, guys, medyo mahaba-haba na ang pila. So kung pipila ako dito, baka abutin ako ng ilang oras. Hindi ako makapunta sa Nintendo World. So ang ginawa ko is pumunta muna ako sa Nintendo World dahil meron akong entry time ticket ng 9 a.m. Then after ko makapunta dun, balik na lang ulit ako para makapila sa rides. And saka, guys, napansin ko na hindi lahat ng mga rides dito is nag-o-open ng sobrang aga. May mga rides na nag-o-open around 8
9, 10, 11. So, hindi talaga sila agad-agad nag-o-open. And next stop is yung Super Nintendo World. So, time check, 9 AM na. So, since nakabook ako dito, pinakita ko lang yung QR code, then pinapasok na nila ako sa entrance. Super ganda talaga, guys. Alam mo yung feeling na para kang pumasok sa loob ng isang Mario game? So, pumasok ako sa isang mahabang tunnel. And super excited na ako, guys. Ano kayang makikita natin paglabas natin ng tunnel na to? So, let's see. We're here. Oh my God. Pagpasok mo pa lang, grabe talaga yung ganda niya. Sobrang colorful and parang 3D world ng Mario. Guys, tignan nyo. Nakikita nyo yung piranha plant, then yung mga question blocks, gambas, and also yung mga coins. Feeling mo talaga para kang player sa loob ng Nintendo World. Pwede ka din bumili ng power-up bands para ma-experience mo yung mga interactive elements para ma-feel mo talaga na isa kang player sa loob ng Nintendo World. Pwede kang mag-collect ng coins, sumagot sa mga mini challenges. Pwede mong paluin yung mga blocks para makakuha ka ng coins. May iba't iba ding interactive games na feeling mo talaga ikaw si Mario. Yun lang sa case ko, guys, hindi na talaga ako bumili ito since mag-isa lang ako. Sinong random stranger ang guguluhin ko para picturean at mag-take ng video na para talaga ako naglalaro sa Mario World. So, hindi ko na talaga siya binili. Then, may isang rides akong sinakyan. Ito yung Yoshi Adventure. Medyo mahaba din yung pila. I think after an hour bago ako nakasakay ng rides. Slow and relaxing rides lang talaga siya. Kumbaga, chill rides siya na perfect kung gusto mo lang mag-relax at ma-appreciate yung detail ng Nintendo World. Kasi makikita mo talaga yung buong Super Nintendo World from the above. Alam mo yung feeling na nasa loob ka ng Yoshi Island? Ang daming colorful mushroom, floating clouds, and of course, ang daming Yoshi. Yung music pa lang nila ang sarap pakinggan para ka talagang nasa Yoshi Island. Sa rides, nakasakay ka mismo sa isang malaking Yoshi. And syempre, meron din silang egg hunt mini games. So yung sinasakyan kong Yoshi, mayroon niyang 3 button na different color ng mga eggs. So, yung mini games sa rides, kailangan mong hanapin yung mga hidden eggs sa paligid mo na sobrang cute. Either kung anong color yung makita mo, iyon yung color na ipipress mo. So far, guys, wala pa akong nakikitang mga itlog sa paligid ko. Nag-e-enjoy pa ako sa view from the above kasi kitang-kita talaga yung castle at buong Nintendo World. So, ito na, guys. Nandito na tayo sa loob. Siguro dito na nag-i-start yung egg hunt mini game. So, let's see kung meron akong mahanap na itlog. Ayun, guys, may nakita kong isang blue egg. So, i-press natin yung color blue eggs. Super cute talaga ng games na to. Nakasakay lang ako, ina-enjoy ko yung mga views, and then para pa akong naglalaro. And then, on the way long, makikita mo din sila Baby Mario, Koopa Tropas, at iba pang Nintendo character na super cute. Perfect talaga to for all ages. Super cute at Instagrammable ng buong rides. Relaxing experience, perfect bonding with family and friends. Yun lang, mag-isa ako. So, solo traveler lang talaga tayo. Wala na akong magagawa doon. And meron pala akong nakita isang last egg na orange. So, pinrest ko siya. And dito nagtatapos ang aking Yoshi Adventure Ride. And after nito, guys, alam niyo na kung saan ako pupunta. Pupunta naman ako sa Harry Potter World. Ang first ride na sinakyan ko is yung Flight to Hippogriff. Pagpasok pa lang ng line, guys, sobrang haba ng pila. Hindi ko talaga siya in-expect. Pero habang naghihintay ako sa line, nakita ko yung mismong castle and also nandito din yung bahay ni Hagrid. Super ganda talaga at super galing ng detail. Kahit yung motorbike ni Hagrid, finiture nila dito. After 1 hour, nakasakay na rin ako and super saya ng ride. Para talaga siyang mini roller coaster. Ang ganda ng view. Then nakita ko din yung Hogwarts Castle. Then after, punta na tayo sa next ride. Ito yung Harry Potter and the Forbidden Journey. Pagpasok ko pa lang sa Hogwarts Castle, sobrang magical na talaga sa loob. May mga movie portrait, talking sword heart, holograms ni Harry Potter at Ron and Hermione. Para sa akin, yung pinaka-best part in yung pagsakay mo sa rides. Kasi para ka talaga lumilipad sa broomstick kahit nakasakay ka lang sa rides. Yung Quidditch match, kasama mo talaga sila Harry Potter habang lumilipad. Then makikita mo din yung mga Dementors, yung mga malalaking spiders. Super immersed talaga, parang nasa movie ka talaga. Hindi ko lang talaga na-take ng video kasi iniwan ko sa locker yung mga personal belongings ko kasi nga super intense ng rides. Then, after sa labas, andyan din si Buckbeat. So, pwede ka magpa-picture dyan. Then, nagpunta ako sa Hogwarts Castle.
Kasi ito yung pinaka-best part na gusto ko na dapat may picture ako. So naghanap ako ng random stranger na kailangan mag-take ng picture sa akin. Hindi pwedeng wala ako nito. At syempre, dahil makapal ang mukha ko, nakapagpatake ako ng picture as a remembrance. Then, itry naman natin yung kanilang butterbeer. May hot, cold, and frozen. Yung frozen yung in-order ko. Lasang caramel soda na may creamy foam sa ibabaw. Super sarap niya talaga. Then, tinry ko din yung kanilang churros. Super sarap din niya, guys. Next is yung Demon Slayer rides with a combination ng VR technology na para ka talagang nasa roller coaster habang pinanonood mo siya. Feel na feel mo talaga yung intense ng mga fight ng movie na to. After ng ride na to, sa gabi meron silang Halloween event. And guys, ma-amaze ka talaga. Para talaga silang mga zombie na may hawak na chainsaw. As in na nakakatakot, and syempre yung kanilang mga costume para talagang totoo. And alam niyo ba guys, may isa pa akong rides na sinakyan. Ito yung child place na si Chucky. Actually, akala ko para lang siyang rides na sasakay ka, then makikita mo yung different horror scene sa child's play. Yung feeling na akala mo naka-VR ka, then parang makatotohanan yung mga nakikita mo. Hindi pala guys, bibigyan ka lang nila ng glasses na 3D, then pagpasok mo doon, hahabulin ka talaga ni Chucky. As in ni Chucky, tapos yung mga nakakatakot na clowns. Alam mo naman yung prosthetic ng Japan, hindi naman talaga yung parang makanaka-mask lang. As in naka-makeup talaga sila na nakakatakot. At hinahabol ka talaga nila. Tapos guys, imagine mag-isa pa ako. Diyos ko, grabe yung takot ko noon. Tapos guys, ang nakakatawa doon, naki-join first pa ako kasi may couple doon. So as in, 3 lang talaga kami. Tapos Japanese pa sila. So nakisali talaga ako sa kanila. Hindi talaga ako nawala sa kanila. Kasi 3 na lang kami tumatakbo eh. As in, namang iiwanan pa nila ako. Pero kahit pa paano, nakaraos naman. Imagine nyo, yung mga ganyang zombie, hinahabol ka. Ganun yung nangyari sa akin sa rides ni Chucky. Pero tignan nyo naman guys, sobrang galing talaga ng mga Japanese. Especially din yung mga staff nila, talagang ginagawa nila yung kanilang job na talagang nakakatakot. Swertihan lang talaga kapag may mga event na ganito. So every time na pupunta kayo, i-check nyo agad sa USG app kung mayroon silang mga event. At saka kung pupunta kayo from morning till evening para at least sulit na sulit talaga. After guys ng parade, meron din silang show na pinakikita kung saan magsasayaw yung mga zombie. So, ipakita ko lang sa inyo yung konting clip kasi baka makapiright ako dahil sa sounds. Ang galing nga ng mga staff nila, hindi lang sila nananakot, nag-e-entertain din sila. Then, sinali pa niya yung mga bata para sa sayaw. And ang nakakatawa din talaga sa mga Japanese, talagang every time na nagpupunta sila sa mga lugar na ganito, naka-costume talaga sila. So, marami kang makikitang different types ng costume na suot ng mga bata at ng mga matatanda. And then, after nito guys, after ng event, hindi na ako ganong nagtagal kasi baka gabihin ako and sasakay pa ako sa train. So, umuwi na ako. So, paglabas ko, nakita ko tong Universal Studio. Maganda din pala siya sa gabi, ang ganda ng ilaw niya. Then, habang naglalakad ako, then guys, nadaanan ko din pala tong City Walk. Grabe, ang ganda din pala niya sa gabi. Hindi ko siya napansin nung time na papasok ako. Siguro iba kasi yung way pag galing ka ng bus. So, itong daan na to is papunta ng train. So, madadaanan mo siya and ang ganda din niya. Marami ka ding mabibili, meron ding makakainan or kung nagugutom ka or gusto mo ng mga souvenir, may mabibilan ka din dito sa area na to. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye!